Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol sa romantisismong pananalig. Ang romantisismo ay isang pananalig at teoryang pampanitikan na nagbibigay halaga sa guni-guni, emosyon at damdamin sa halip na lohikal na pag-iisip. Ang paniniwalang ito ay naniniwala ang mga emosyon, pagmamahal at personal na karanasan ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa mga panuntunan ng lipunan o agham. Ang ibig sabihin po nito, kapag sumulat ang isang manunulat, damdamin muna ang kanyang pinapairal kaysa sa pag-iisip. Ang isang halimbawa po ay kung tungkol sa pag-ibig ang isang akda, mas binibigyang pansin nito ang nararamdaman ng tauhan kung siya ay masaya, malungkot, nasasaktan o umiibig. Ang romantisismo ay nagpapahalaga sa damdaming nakapaloob sa akda. Kasalungat nito ang klasismo, sapagkat ang higit na pinapahalagahan ng romantisismo ay ang damdamin at guni-guni. Mas mahilig ang manunulat nito na pairalin ang damdamin sa halip na pag-iisip. Sa madaling salita, ang romantisismo ay puso at damdamin ang mas pinapahalagahan kaysa sa isip at lohika. Kasalungat nito ang klasismo dahil ang klasismo ay higit sa nagbibigay halaga sa kaayusan, panuntunan at lohikal na pag-iisip. Samantalang ang romantisismo ay nakatuon sa damdamin, pag-ibig at guni-guni. Katangian ng teoryang romantisismo. Pag-ibig sa kalikasan. Hindi lang sa pag-ibig sa tao ang paksa ng romantisismo. Masama rin dito ang pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan at paggawa ng paraan upang mapanatili itong maganda. Sa romantisismo, mahalaga ang kalikasan dahil ituturing itong bahagi ng buhay ng tao, hindi lang sa pag-ibig sa kapwa ang ipinapakita kundi pati ang pagmamahal at ang pag-aalaga sa kalikasan. Halimbawa, pagtatanim ng puno, pagpoprotekta sa mga hayop at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pangalawa, pagmamahal sa kalayaan at sa lupaing sinilangan. Ipinapakita rito ang pagmamahal sa bayan, pagprotekta rito at sa pagmamalaki sa sariling bansa at mga produkto ng gawa ng Pilipino. Ipinapakita dito ang pagmamahal sa sariling bayan at kalayaan. Makita ito sa pagiging proud sa kultura, tradisyon at wika at sa mga produktong gawa ng mga Pilipino. Halimbawa, pagsuporta sa mga lokal na produkto at pagpapahalaga sa sariling kultura. Pangatlo, paniniwala sa kabutihang tao. Naniniwala ang romantisismo sa likas na mabuti ang tao. Makita ito sa pagtutulungan, pagdamay at kaibaitan sa kapwa. Naniniwala ang romantisismo sa likas na kabutihan, ipinapakita ito sa pagtutulungan, pagiging mabait, pagdamay at pagiging mabuting kaibigan sa kapwa. Sa madaling salita, binibigyang halaga nito ang buhay, puso at magandang pakikitungo sa isang tao. Pagpapahalaga sa espiritualidad kaysa sa material na bagay. Mas mahalaga ang pagmamahal, kapayapaan at kabutihan at mabuting samahan kaysa sa mga bagay na nabibili ng pera. Ibig sabihin, mas binibigyang halaga ang pagmamahal, kapayapaan at mabuting samahan kaysa sa pera o mga bagay na nabibili. At halimbawa, kahit hindi maraming pera, ang isang pamilya masaya rin sila dahil nagmamahalan at nagtutulungan sila. Pagpapahalaga sa dignidad. Mahalaga ang paggalang sa sarili at sa kapwa. Ang dignidad ay isang bagay na hindi dapat mawala kunin ninuman. Dito ay hindi dapat minamaliit o inaapi ang isang tao dahil lahat ay may sariling dignidad. Halimbawa, mahirap ang isang tao, dapat pa rin siyang tratuhin ng maayos at may respeto. Kahandaang magmahal, ito ang pinakapamilyar na katangian ng teoryang romantisismo
Ipinapakita nito ang pag-iibigan ng dalawang tao may magagandang katangian at nagbibigay inspirasyon at damdamin sa mga mambabasa at manonood. Ibig sabihin, ipinapakita ang tapat at malalim na pagmamahal ng ibang tao. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng inspirasyon at magagandang damdamin. Halimbawa nito ay isang taong handang tumulong at sumuporta sa kanyang pamilya kahit may pagsubok dahil mahal niya sila. Ang paksang aking iuulat ngayon ay tungkol sa dalawang uri ng romantisismo. Una, romantisismong tradisyonal. Ang kataon ito sa pagpapalaga sa ating katutubong kulay, mga kultura, kaugalian at mga mabubuting halagang pantao or human values. Sa madaling salita, pinapanatili at pinagmamalaki nito ang kagandahan ng ating sariling kultura, paniniwala at pamumuhay noong unang panahon. Pangalawa, romantisismong revolusyonar. Ito ay tumutukoy sa matinding paghihimagsik o paglaban sa kawalan ng katarungan, pang-aapi at maling sistema. Ipinapakita rito ang pagiging matapang, malaya, at pagkakaroon ng sariling paninindigan ng isang tao upang labanan ang anumang uri ng pang-aapi sa lipunan. Mga halimbawa ng akda na may romantisismong pananalig. Jose Corazon de Jesus na may inaakdang Pag-ibig, Lopez K. Santos, Puso at Diwa, mga hamak na dakila, ang diwa ng mga salawikain. Ildefonso Santos, Ang Guryong, Emilio Jacinto, Liwanag at Dilim, Inigo de Edregaldo, Titig ng Matamoy. Sa pangkalahatan, ang romantisismo ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig sa kapwa, kundi pag-ibig din sa bayan, kultura at katarungan nito.